Bago ang lahat, luma muna. Ang isa sa pinakasikat na linya ni play-in champ Patrick Beverley, "Next 5 years are mine." Ito yung sinabi niya dati kay Steph. Umabot naman ng 5 taon itong si Patrick Beverley. Pero ilang trade din ang inabot niya. Sa first round din ng 2019 playoffs sa pagitan ng Golden State at Clippers, meron pang isang linya ang sumikat dun. Ito yung laging nasa meme sa TikTok kapag NBA content. "I'm Kevin Durant, you know who I am." Ito yung isa sa mga memes na sumikat kay Kevin Durant dahil si Patrick Beverley din na nagpasikat nun. Ito kasi yung sinabi ni KD after siyang depensahan ni Patrick Beverley nung first round ng playoffs nun. After kasing sabihin ni KD yung "I'm Kevin Durant, you know who I am", nag-average siya noon ng 36 points per game sa sumunod na 9 games ng Golden State sa playoffs bago siya na-injured noong 2019. Bago niya banggitin ang katagang yun, nasa 22 points per game lang siya. So siya pa rin talaga si Kevin Durant kahit may edad na. Dahil number 4 pa rin ngayon ang Rockets sa West. 9-1 record ang Houston sa last 10 games. Sa nakaraang 10 games din, nag-a-average si Kevin Durant ng 26 points, 4 rebounds, 3 assists, 51% sa field at 43% sa 3-point area. Nasa 88% din siya mula sa free throw area. Malapit na siya sa 50-40-90 rating. At dahil kay KD, halos hindi nababago yung laro niya. Meron din kasing isang player sa Houston na meron namang 50, 50, and 100. Tinalo niya pa yung emergency room, si Tari Eason. 12 points, 5 rebounds, 50% sa field, 51% sa 3-point area, at 100% sa free throw line. Kapag walang issue kay Kevin Durant, malakas pa rin talaga bumubuhat pa ng team. Lalo na kontra Orlando Magic, siya yung shot caller para manalo ang Rockets. 35 points, 5 rebounds, 6 assists. Si Sengun naman 30 points at 12 rebounds. Sa ngayon, hindi nagmamadali ang Houston na maghanap ng point guard. Dahil ang issue pa rin naman kay KD, turnover. Buti meron silang kasamang mga perimeter defender kaya nababawi. Versus Orlando Magic, may total na 10 turnover si KD, si Sengun. Yan yung problema ni Kevin Durant last season sa Phoenix Suns at kahit ng mga nakarang taon pa. May total average pang 7 turnover per game si KD at si Sengun dito sa Houston. Hindi pa kasama dyan si Amen Thompson. Naghihintay na lang din kasi ang Houston kay Reed Sheppard na ma-develop tulad na nangyari kay Amen Thompson. Sa last 9 games, nag-a-average si Sheppard ng 13 points, 2 rebounds at 2 assists. Nasa 54% sa field, 49% sa 3-point area. Kaya naging number 3 pick dati itong si Sheppard dahil sa shooting percentage niya, halos automatic. Sa next 4 games naman, mapapalaban ng Houston dahil ang katapat nila doon mga playoff contender tulad ng Cavaliers at Nuggets. Yung dalawa doon, Suns at Warriors, 50-50 din na play-in team. Magkaka-rematch ang Golden State at Houston sa November 27. At least, nakapondo na ng 9 na panalo ang Houston. So bago sila bumagsak ng outside top 10, 5 games pa ang hahabulin. So nanalo naman ang Dallas ng unang beses after matanggal ang kanilang GM kontra Portland pa nga. Sabi ko naman last time kasi kapag andun si Holiday, maganda yung lalaruin. Nag-holiday si Holiday dahil sa injury. Nayari sa overtime, si Anthony Davis mawawala pa ng 7 to 10 days at tinitik advantage ng Dallas na wala si AD para maporsong mag-improve si Cooper Flagg na maging komportable siya sa game ng Dallas. Since November, nag-a-average si Flagg ng 17.7 rebounds at 3 assists per game, 46% sa field at 27% sa 3-point area. Ito yung time na unang beses na nawala si AD na hanggang ngayon hindi pa babalik. So hindi nalilimit si Flagg dahil nawala si Anthony Davis. Sa Portland, meron siyang 21 points, 8 rebounds at 5 assists. Mukhang nakikitaan na ng pagiging clutch player. Mukhang bumabalik na rin yung sigla at tiwala ng mga fans sa Dallas na dahil sa kanya, mukhang si Flagg ang magiging decision maker kung ititrade talaga si Anthony Davis. Kumbaga, hindi siya yung magdidesisyon kundi gumaganda kasi ang laro niya kapag wala si AD sa loob ng court. Dahil yun naman talaga ang issue nila nun. Pag magkasama si Flagg at si AD, nagkakaroon ng spacing. So mali pala, spacing issue. Dahil si Flagg, ang natural position niya number 4, hindi talaga small forward. Tapos ginagawa pa siyang playmaker ng Dallas. Ginalit naman ni Patrick Beverley at Jason Williams si Klay Thompson nang binastos nila yung shota ni Klay sa isang podcast. Wala kasing bastusan ng shota ni Papa Klay. Hindi nga niya pinapakailaman yung asawa at ibang GF ng ibang NBA player tapos gagawin sa kanya para lang sa podcast.
Nakakaapekto daw di umano sa siso ni Klay si Megan Thee Stallion kaya nasisira yung game. After din ng komento ni Jason Williams at Patrick Beverley sa 3 games na nilaro ni Klay Thompson, after ng statement na yon, meron siyang average na 17 points, 2 rebounds, 3 assists, 38% sa field at 40% sa 3-point area. Nasa 5 3-point shot per game si Klay Thompson ngayon. Nag-a-average siya dati ng 8 points, 2 rebounds, 2 assists, 32% sa field at 30% mula sa beyond the arc bago yung statement ni Pat Bev. Versus Portland, off the bench, meron si Klay 19 points at 5 out of 11 mula sa beyond the arc. Halos 3 sunod na games na maganda yung nilalaro niya. Ito kasi si Patrick Beverley, the next 5 years are mine.